Una sa lahat, huling-huli sa CCTV ang lalaking nag-over the backhoe sa isang resort sa Quezon Province. Sinumantala niya ang mga tulog na bakasyonista at saka ninakaw ang kanilang mga gamit. 1 milyong pisong halaga ng mga alahas na tangay. Ang buong detalye ng nakawang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, mga batang edad 6 at 10 patay sa magkahiwalay na disgrasya ngayong Pasko. kung kailan Pasko saka nawala ng bahay ang ilang pamilyang nasunugan sa iba't ibang lugar. Habang sa ilang lugar sa Calabarzon, Bicol Region at Oriental Mindoro, binaha, pati mga nagsasabong, nag-alsabalutan. Ito naman ang mga inaanak na hindi nagpaawat sa pamamasko kahit baha. Mga bata, kawawa, umuulan, magkasakit, pero kakayanin namin, sayang din eh. Ang bayad ng bahay. Sa pool sa video ang pagbagsak at pagliyab ng eroplano sa Kazakhstan. Maraming namatay. Mga nagpasko sa trabaho na hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan, hindi raw ramdam na merry ang Christmas. Anong dapat gawin? At mga sumugod sa sinehan para sa Metro Manila Film Festival. Ano kayang review sa mga pelikulang kalahok? Apat na pamilyang nawalan ng bahay ngayong araw, kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa Taguig, San Juan at San Navotas. Ang tinitingnang sanhi ng sunog, palyadong electrical wiring at naiwang clip fan. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Paskong Pasko, animoy may nagpapaputok sa loob ng bahay na yan habang nilalamon ng apoy. Alas 3 ng hapon nang sumiklab ang sunog sa Aratiles Street, Barangay Napindan sa Taguig. Kita sa malayo ang makapal na usok. Ang mga residente, wala halos nagawa kundi hintayang maapulan ng mga bombero ang apoy. Ayon sa may-ari na nasunog na bahay, umalis siya saglit at nagulat na lang siya nang pagbalik niya. May pumuputok na sa loob ng bahay. Napabayaang clip fan ang hinihinalang sanhi ng apoy. Nakasaksak po na mga appliances ganun, mga clip fan. Uminit. Opo. Higit 2 oras bago naapula ang sunog, nadamay ang kabilang bahay. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala. Binulabog din ng sunog ang Barangay Bati sa San Juan. 2 bahay ang nadamay. Kwento ni Jun Sarate, mag-isa lang siyang tumatagay sa kanyang bahay nang marinig niya ang mga nagkakagulo. Nakita ko yung apoy na sa bintana sa second floor. Alas na yung apoy. So bumalik ako sa bahay para sana isalba ko yung mga gamit ko sa second floor. Pero wala siyang naisalba. Tumagal ng kalahating oras ang sunog bago naapula. Isa ang nasugatan habang 3 pamilya ang apektado. Inaalam pa ang dahilan ng apoy pero hinala ng isang nasunugan. Pwede ko electrical wiring, faulty electrical. Kasi matagal na rin siyang hindi na-maintain. Nasunog din ang bodega ng mga mansanas sa Navotas. Pasado alas 7 kaninang umaga, ayon sa tagapagbantay, sa isang container ng truck na nasa ibabang bahagi ng bodega nagsimula ang sunog. Doon daw sa taas, nagmula. Pero ang tingin ko sa apoy dito sa baba, doon sa mismong tinutulugan nila. Malaki na kako eh. Patuloy pa yang iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kung merong nasunugan, meron namang mga lugar na nagpaskong lubog sa baha. Gaya po sa Baco, Oriental Mindoro na sinilalim na sa state of calamity. Nagbabalik si Gary De Leon. Kanya-kanyang bitbit ng mga bayong at kulungan ang mga lalaking ito habang lumulusong sa baha sa Oriental Mindoro. Ang iba, may bitbit pang mga buhay at patay na manok. Nagsiuwian pala sila at wala munang sabong dahil lubog sa tubig ang cockpit arena. Kasunod dyan ang maghapong pag-ulan sa lugar. Ang ilan sasakyan tumirik na rin. Sa bayan ng Baco, kita ang lawak ng pinsala ng baha. Ang iba, nagbabangka para makatawid. Mga malalaking sasakyan na lang din ang nakakatawid sa mataas na tubig. Sinailalim na sa state of calamity ang Baco dahil sa pinsala ng baha.
1, 2, 3, hila! Pilit namang hinihila ang kotseng ito na lubog sa baha sa Santa Cruz, Marinduque. Inadod ang kotse sa kayang mag-asawa at kanilang anak nang pilitin nilang tumawid sa umapaw na spillway. Nakaligtas ang ama at anak pero hinahanap ang ina. Umapaw din ang spillway sa Buena Vista, Quezon. Kahit delikado, tinatawid yan ng mga residente. Ang ilan nga, may bit-bit pang motorsiklo. Malakas din ang ragasan ng tubig sa Mauban, Quezon dahil sa walang patid na ulan. Mula bundok pababa ang tubig sa mga kabahayan. Umapaw naman ang Maampon River sa bayan ng Sampaloc. Inilikas sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Ang Lukban Sampaloc Road, nagkabitak-bitak kaya hindi muna pinadaanan sa mga motorista. Tuloy-tuloy naman ang clearing operation sa Barangay Burabod. Nagkalat sa kalsada ang mga apal na putik dahil sa bumigay na lupa. Binahari ng mga lugar sa Nabua, Camarines Sur. Dahil baha, maraming basang hindi makabalik sa Maynila. Wala tuloy biyahe pa Bicol sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sa Binyan, Laguna, matindi rin ang baha dahil sa ulan. Kulay itim na nga ang tubig sa Barangay de la Paz. Binaharin pati ang San Pedro City. Ayon sa Pag-asa, shear line o salubungan ng malamig at mainit na hangin ang nakakaapekto sa Metro Manila, Calabarzon at Bicol. Patuloy itong magpapaulan hanggang sa weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kahit baha, sinuong yan ng mga batang desididong mamasko sa kanilang mga ninong at ninang. Okay lang daw na lumusong sa tubig basta't maambunan ng aginaldo. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Buwis buhay na kinakarga ng kanilang mga magulang ang mga bata para makatawid sa halos 1 kilometrong kahoy na tulay sa Binyan, Laguna. Ang kanilang misyon, mamasko kahit baha. Ang iba, natatakot mang mahulog sa tulay. Wala namang pambayad ng tricycle para makatawid sa baha. Kaya nagtitiis silang maglakad sa ibabaw ng mabahong baha. Okay lang po, basta po magkapero. Mamamas ko po. Sa Luneta sa Maynila, tuloy ang selebrasyon ng Pasko kahit maulan. Ang pami-pamilyang hindi makapag-picnic sa damuhan dahil basa. Sa Chinese Garden kung saan may silong muna nagsalo-salo at nag-Christmas get-together. May mga bata ring in-enjoy na lang ang paliligo sa ulan. Ngayon lang po nangyari itong at nag-ulan-ulan po dito. Every year, nandito po kami. Talagang napakaganda ho ng panahon. Rain or shine, never say die rin sa paghahanting kina ninong at ninang ang mga bagets sa Sampaloc, Manila. Para safe, kasama rin nila ang kanilang magulang. Mga bata, kawawa, masyadong umuulan, magkasakit, pero kakayanin namin, sayang din eh. Ano target nyo ngayong araw na to? Maka-minimum ang bayad ng bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Trahedyang sinapit ng isang pamilya sa Cebu. Patay sa aksidente ang 6 na taong gulang na batang babae. Ang nakabundol sa kanya, driver na pagod at nagluluksa sa namatay niyang ina. Nartong report. Maingat na binuhat ng mga rescuer ang isang lalaking nakahando sa isa kalsada sa Naga City, Cebu kaninang madaling araw. Sa hindi kalayuan, duguan ang kanyang misis. Nakasubsob naman sa kalsada ang 6 na taong gulang nilang anak na babae. Trahedya ang sumalubong sa pamilya matapos salubungin ang Pasko sa kanilang kaanak. Nasalpok ang kanilang motorsiklo ng isang SUV. Ang nakabanggang driver ng SUV, pauwi na rin galing naman sa lamay ng kanyang ina. Pagod po, no? At inantok po sa kalagitnaan po ng kanyang pagpamaneho. Initial investigation po, hindi naman po nakainom ang ating driver. Bumangga pa sa bakod ng simbahan at harapan ng tindahan ng SUV matapos masalpok ang motorsiklo. Ang lakas talaga ng pagsabog. Meron pa rin bumagsak dito sa bubong namin. Ang lakas. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang batang biktima pero idiniklara siyang dead on arrival. Kritikal naman ang mga magulang niyang sina Deidre at Jennifer Deliote. Ang naulilang pamilya ng mga biktima, labis ang dalamhati, lalo't nawalan sila ng mahal sa buhay sa mismong araw ng Pasko. Grabe yung pighati ko.
Grabe iyak ko kanina nung makita yung apo ko. Ang driver na nakabanggang SUV, inaming pagod at nakatulog habang nagmamaneho. Wala na po na po. Patawad po sa lahat ng aking nagawa. Di ko po sinasadya sa mga namatayan ng pamilya na aking nasagasaan. Sa kulungan nagpasko ang driver. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and double serious physical injury and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Isa pang batang edad 10 ang namatay sa tumagilid na truck sa Davao de Oro. Bukod dyan, na-aksidente rin kanina ang magkakaanak na mag-a-outing sa Palawan. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Sumadsad ang jeep na yan sa kalsada sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang driver nito hindi makalabas dahil naipit ang paa. Ayon sa mga otoridad, patungo sa outing ang magkakaanak na sakay ng jeep. Habang binabagtas ang pababang bahagi ng kalsada, biglang nawala ng kontrol ang driver hanggang sa dumausdos. 2 ang lubhang sugatan. Kasalukuyan silang nagpapagaling sa ospital. Tumagilid ang pickup truck sa gilid ng kalsada sa Mabini, Davao de Oro. Bumangga ito sa Center Island. Base sa investigasyon, papunta sana sa bayan ng Governor Generoso ang pickup para sa outing ng 15 magkakaanak. Sa kasagsagan ng biyahe, biglang pumutok ang gulong ng sasakyan hanggang sa tumama sa Center Island. 2 ang patay, kabilang ang 10 taong gulang na batang lalaki. Dinala naman sa ospital ang iba pang sakay ng pickup na pawang mga sugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Sapul sa video ang isang lalaking basag kotse sa gitna ng simbang gabi sa Leyte. Ang pinuntiran niyang sasakyan, nagkataong pang pag-aari ng isang pulis. Natong Frontline Report. Sa kuwang ito ng CCTV, sa pulang isang lalaking palakad-lakad sa Baybay, Leyte. Sa tapat payanhan ng simbahan, madaling araw ng Huwebes. Maya-maya, tumawid siya sa kabilang kalsada. Nagtungo sa nakaparadang sasakyan. Pumwesto siya sa passenger side. Sa kapersang itinulak ang bintana. Nasira niya ito at doon na nga niyan isinakatuparan ang pagnanakaw. Saka dali-daling sumibat. Ang may-ari ng sasakyan, isa palang pulis na nagsisimbang gabi noon. Ang nakakatakot pa, kasamang natangay ng salarin ang baril ng pulis. Pati ang ATM card, mga ID at 5,000 pisong cash. Base sa investigasyon, miyembro ng basag kotse gang ang suspect. Sa backtracking ng Baybay Police sa mga kuha ng CCTV, natuntun at naaresto ang suspect sa isang hotel sa bayan ng Bato. Pinireply namin yung CCTV ng GBE, same person na nakuhaan ng CCTV footage doon sa incident, area of incident. Nabawi sa suspect ang baril at iba pang hinihinalang nakaw na gamit. Sa hiwalay na operasyon sa Tacloban, naaresto rin ang 2 niyang kasabwat. Maharap sila sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pagpupugay sa mga empleyadong mas pinili ang trabaho kaysa ang pamilya ngayong Pasko. Lalo na yung mga pumasok, hindi dahil gusto, kundi dahil kailangan. Sila ang mga madalas daw makaranas ng hindi merry na Christmas. Panoorin natin sa report na ito. Merry Christmas! Merry nga ba ang Christmas? Kung merry nga, gaano naman ka-merry ang merry? Kung nakakaansya ang Pasko mo, Christmas blues ang tawag dyan. Yung masaya ang paligid pero for some reason malungkot ka. Di naman yan masamang feeling at hindi dapat i-invalidate. Karaniwang nakakaranas niyan, yung mga Pasko na, naka-duty pa. Hindi dahil gusto, kundi dahil kailangan. Gaya ng tricycle driver na si Nonoy Huberto, nakadagdag pa raw sa pagsisenti ang ulan. Tingin ko sir, parang wala namang kasayahan yung Pasko para sa amin. Ito nga, lagi kaming hinahabol sa lahat ng pangangailangan sa pamilya. Kami sa pera, upa pa ng bahay, bayad tubig ilaw, hirap ng biyahe. Si John Lloyd Tolentino naman, sanay na raw na present siya sa trabaho pero absent sa Christmas family reunion. Pasko, dumuduty kayo. Okay na naman. Siyempre, di naman kapaligoy-ligoy, pera. Pero pag Pasko, nung kabataan namin, alaw siyempre. Pero ngayon kasi, kami yung mga adults kami yung nagbibigay ng kasiyahan.
Ayon sa psychologist na si Dr. John Carandang, likas na masayahin ang mga Pinoy. Pero malaki ang kinalaman ng estado sa buhay kung bakit hindi lahat merry ang Christmas. Kadalasan daw na tinatamaan ng Christmas blues ay yung mga breadwinner na nagsasakripisyo para sa pamilya. Sabi ni Doc, mahirap man, importante ang tamang mindset. Hanap ako ng bagay na pwede magpasaya sa akin. Ano yung mga pwede? Siguro, pasalamat ako kahit papaano dahil may trabaho ako. Pasalamat ako dahil buong family ko. Ay, pasalamat ako dahil wala akong sakit, walang sakit na mahal ko sa buhay. Yun ang magiging compass mo para maging meaningful or happy ka ngayong Christmas. Kahit pagod ka galing sa trabaho, kahit nag-iisa ka sa pag-uwi mo mamayang gabi. Para sa mga naka-duty ngayong Pasko, nakikita namin kayo, na-appreciate namin kayo, at deserve nyo ang magkaroon ng isang maligayang Pasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz tonight na tayo. Kahit bumili ka ng 10 ticket para sa 10 entry sa MMFF, siguradong sulit ang pera mo. Lahat kasi talaga namang approve sa mga nanood at pinilahan ngayong day 1 ng pesta. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Buhay na buhay ang pelikulang Pilipino. Patunay riyan ang napakahabang pila sa Metro Manila Film Festival. Ang pamilyang ito dumayo pa sa Quezon City mula Bulacan para panoorin ang entry ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual na The Kingdom. Gusto namin manood, di ba? Para happy-happy naman pag Pasko. Legit tabarkads ako. Yung mga eksena, lalo na yung mga yung sa hari, yung hari. Yun ang gusto kong panoorin. Ang uninvited ni na Vilma Santos Recto, Aga Mulak at Nadine Lustre ang pinanood ni na Roxil. Sobrang worth it po, sobrang galing po ni Aga and ni Nadine po. Si Vilma Santos, ang fierce niya, and Aga Mulak, I have never seen him before na masyado siyang serious. And the breadwinner is naman ang pinanood ng pamilya ni Venice. Lodi cakes po namin kasi si Vice ganda. Support po, ma'am. Ang iba namang fan, sobra pa sa sulit ang pagpila dahil nakita nila in person ang kanyang celebrity crush na si Enrique Hill. Si Enrique Hill, Simple lang po. Nagbebenta kasi ng ticket si Enrique at ang iba pang cast ng pelikula na Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. It's our kind of way of bringing everybody together during this Christmas season. I think perfect time to para manood tayo at mag-enjoy. Mga dekalidad na artista naman ang rason ni na Jay kaya nila papanoorin ang horror film na Espantaho ni na Julian Santos at Lorna Tolentino. Ang mga artista kasi quality, mga artista gumaganap like Julian Santos, Chando Romero, and Lorna Tolentino. Alive na alive rin ang MMFF sa Mandaluyong. Lahat ng show, may pila. Ang The Kingdom, talaga namang pinilahan. Kakaiba yung team niya. Marami ring kinilig sa Hold Me Close ni na Julia Barreto at Carlo Aquino. Kakapit kami sa pag-ibig kasi. Napawaw naman ang ilan sa kantahan sa Isang Himala ni Aisel Santos. Ang life-changing yung cast ng galing. Trending din online ang pelikulang Green Bones na puring-puri si Dennis Trillo. Gayon din ang kakaibang istorya ng My Future You ni na Francine Diaz at Seth Fedelen. Hanggang January 7 showing ang mga MMFF entries. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Sa pool sa CCTV, lalaki nag-over the bakod para magnakaw sa mga natutulog na bakasyonista sa Tayabas, Quezon. At silipin ang Pasko ng mga sikat at ang kanilang Christmas message sa mga fans. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nag-over the backod sa resort ang isang kawatan sa Quezon Province. Huling-huli siya sa CCTV pero nakatakas at natangay ang higit 1 milyong pisong halaga ng mga alahas. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Pulencio. Sa resort na ito sa Barangay Kalumpang sa Tayabas, Quezon, tulog ng mga bakasyonista madaling araw ng bisperas ng Pasko. Maya-maya, makikitang umakyat sa bakod ang isang lalaki. Nang makapasok, naglakad siya malapit sa swimming pool. Nagpabalik-balik siya at ipunesto ang mga kinuhang bagahe malapit sa bakod. Sa isang punto, pumanhig pa ang sospek sa second floor ng resort. Maingat siyang naglakad, sinilip ang 4 na bakasyonistang mahimbing ang tulog, tsaka patuloy na nagnakaw ang sospek. Kabilang sa natangay niya ang mga alahas na 1 milyong piso ang halaga. Nalimas din niyang perang aabot sa 200,000 pesos, isang baril, cellphone, mga ATM card at ID. Tinutugis na ng mga pulis ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Masaya at sama-samang nagdiwang ng Pasko ang pamilya Veloso kasama ang nakakulong pa rin si Mary Jane. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Sakay ng 2 van, maagang nagtungo ang pamilya Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Kahit puyat pa sa biyahe mula Nueva Ecija, mas nangibabaw ang pananabik na makasama nila ngayong Pasko si Mary Jane. Ang panganay ni Mary Jane na si Mark Daniel patuloy na umaasang mapapalaya ang ina. Ang clemency po na hiningi po namin na buong pamilya po. Sana po ngayong bagong taon po magkasama-sama po kami. Si Vincent naman nanginginig sa nervyos at saya na muling makikita ang paborito niyang tiyahin. So, hindi po ano po sa yung saya po. Anong wish po sa kanya? Wish ko po sana po makalaya na po siya, makasama na po namin siya. Bit-bit ng pamilya Veloso ang mga pagkain gaya ng sinigang, tinumis, salad at spaghetti. Dala rin nila ang regalong parol para kay Mary Jane. Hindi na pinayagang kumuha ng litrato sa loob ng correctional. Tuloy pa rin ang panawagan na clemency para kay Mary Jane pero mukhang malabo pa ito sa ngayon. Yung clemency nasa kamay na ng presidente pero isipin niyo muna, ligtas siya sa death penalty. At nasa Pilipinas na siya. Tiniyak naman ng Bureau of Corrections na tutok rin sila sa kalusugan ni Mary Jane lalo't nagkaroon ito ng komplikasyon sa obaryo at dibdib noong nasa Indonesia. So our concern, kung may sakit siya, we have to cure him or look for ways and means to address her health problems. 5 beses kada linggo pinayagang bumisita ang pamilya Veloso sa Piitan. Nakatakda ang susunod na pagbisita ng pamilya Veloso sa bagong taon at January 9, isang araw bago ang kaarawan ni Mary Jane. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Instant internet sensation ngayong Pasko, ang cute na golden tiger sa Thailand. At speaking of cute, kinaaaliwan din ang mga hayop sa isang zoo sa Italy na nakatanggap din ng Christmas gifts. Narito ang report. Happy ang Pasko ng mga nasa Bioparco Zoo sa Rome, Italy. Meron din kasi silang Christmas gifts. Nakabalot pa ang regalo para sa mga oso, zebra, baboy ramo at rhinoceros. Excited din ang grupo ng mga lemur na ito. Ang cute ding tingnan ng mga penguin na ginawang laruan pati ang Christmas balls. Mabangis pero ang cute din ng tigring yan na nilaro ang regalo niya. Eto namang lobo, sigurisa sa regalo, inaamoy-amoy pa. Ganyan din ang sea lion na ito. Habang ang leon, abay winasak agad ang regalo. Sunggab naman sa pagkain ang elepanteng ito. Pero very demure, very mindful at very cutie sinamang nag-unboxing ang mga unggoy na ito. Speaking of cute, kinaaliwan ang pandang ito sa Sichuan Province sa China. Cute na nga, abay nagpapa-cute pa. Internet sensation naman ang tigring si Ava sa Chiang Mai, Thailand. Dinadayo pa siya sa Chiang Mai Night Safari. Maamo kasi ang mukha ni Ava. I-drawing pa nga siya ng Japanese illustrator at animal figure designer na si Konatsu. Sa kabila ng mga hayop na alagang-alaga, meron namang mga fur babies na naipis sa gera kasama ang kanilang fur parents. Gaya ng mga asong ito na nagpasko sa metro station sa gitna ng gera ng Ukraine at Russia. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5.
Nakapag-Christmas post na ba ang lahat? Pinusuan online ang Pasko ng mga sikat gaya ng SB19 ni na Blackpink Lisa, Mariah Carey at ni The Kingdom actor Bossing Vic Soto. Silipin natin yan sa report na to. Merry Christmas! Christmas post is everywhere. Gaya na lang ng mga paandar mula sa celebrities. Ang P-pop kings na SB19 may pa-video greeting pa. May your Christmas be filled with more wonderful memories. To have a merry and bright days. Happy holidays! Bago yan, nag-ala gift ang SB19 members sa isa pa nilang post. All smiles naman sina Justin sa kanilang family photo. Kumpleto rin sa post ni Young Jae ang nagbabalik na GOT7. Pumost naman si Blackpink member Lisa with their Christmas tree at cute fur baby. Wish daw niya for everyone ay full of happiness and joy. May special greetings din si Queen of Christmas Mariah Carey sa mga Pinoy. Ni-repost ng superstar ang video na yan sa X with caption na Merry Christmas to my festive Filipino lambili. May kasama pang Philippine flag yan. In shades of green and plaid naman ang pamilya ni Bossing Vic Soto. Caption ng Mrs. niyang si Pauline, alalahanin daw sana nating lahat ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kumpleto naman ang pamilya Miranda sa post ni Chito. Matatanda ang nakalaya si Neri matapos ibasura ng korte ang arrest warrant sa kanya para sa kasong syndicated estafa. Sa caption ni Chito, thankful siya kay Lord dahil never daw niyang pinabayaan ang kanyang pamilya. Spiking up the Christmas feels naman ang ating volleyball players. Kanya-kanya sila ng post kasama ang kanilang family at loved ones. Napa-throwback naman si Frontline Pilipinas sports anchor Tito Mikey sa kanilang Christmas photo ng partner niyang si CK. Working on a Christmas morning naman ng Peg ng Good Morning Kapatid family. At syempre, mula sa aming team Frontline Tonight na duty at kasama nyo gabi-gabi. Susunod, eroplano bumagsak at nagliyab sa Kazakhstan. Ilang pasahero patay. Ospital sa bansang Haiti, inatake ng armadong grupo, 2 patay. Sa showbiz, Super Junior member Q Yun magko-concert sa Manila. At trending ang new look ni Stray Kids member Yoon Jin. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bumagsak at nagliyab ang isang eroplanong sumalpok sa isang ibon sa Kazakhstan. Marami ang nasawi. Narito ang Frontline News Abroad. Sa kuha ng videong ito sa Kazakhstan, makikita ang isang eroplanong bumagsak. Saka biglang nagliyab. Sa lakas ng impact, nahati ang eroplano, nagkalat ang debris. Tumilapon ang mga pasahero. Ang ilan sa kanila namatay. Ayon sa otoridad, higit 60 pasahero at crew ang sakay ng eroplano. Wala pang kumpirmasyon kung ilan ang patay, habang nasa ospital pa ang mga sugatan. Ayon sa Azerbaijan Airlines, galing sa Baku City ang eroplano at papunta sanang Grozny, Russia nang maaksidente. Sabi ng Russia's Aviation, nag-emergency landing ang piloto matapos masalpok sa isang ibon. Patuloy ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa bansang Haiti, walang habas na namaril ang isang grupo sa isang ospital. 2 ang patay. Nato report. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa isang ospital sa bansang Haiti. Nagsidapaan ang mga tao para makaiwas sa bala. Marami ang napatakbo palabas ng ospital. Dumaan sila sa emergency exit para makaiwas sa putukan. Nangyari yan sa gitna ng press conference para sa muling pagbubukas ng General Hospital sa Port-au-Prince City.
Ang isang ito, tinamaan ng bala. Ayon sa otoridad, isang pulis at isang reporter ang nasawi sa pamamaril. Kinondena ng Presidential Transition Council ng Haiti ang pag-atake ng armadong grupo. Jou fête Noël dans l'hôpital général. Côté moun na population, côté journaliste. Titiyakin daw nilang mananagot ang mga nasa likod ng pamamaril. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sa Russia, patay ang isang babae nang magkaroon ng pagsabog sa isang mall na sinundan ng sunog. Kitang-kita ang laki ng pinsala sa shopping center. At base sa ulat, may nahulog na debris sa naturang mall na galing sa drone na pinakawalan umano ng Ukraine. Napabagsak daw ng Russia ang naturang drone. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, higit 100 drone ng Ukraine ang kanilang napabagsak simula kahapon. Sa gitna pa rin yan ng gyera ng dalawang bansa. Eto, mainit pa. Magkita na lang daw sa korte sina Denise Julia at Kayla Kush. Reply yan mismo ni Denise sa IG chat nila ni Kayla Kush. Sakali raw gamitin ni Kush ang convo, isasama raw ito ng singers na si Denise sa kanyang lawsuit. Ang sagot lang ni Kush, no worries, Merry Christmas. Si Kayla Kush ang nag-post ng podcast kung saan ni-reveal ni BJ Pascual na bigla ang nag-cancel umano sina Denise sa kanila sanang photoshoot. Paliwanag ng singer, ilang linggo raw siyang naghintay mag-reply ang team ni BJ para sana sa budget confirmation. 600,000 pesos daw ang inoffer na budget ni Denise. Pero halos dumoble ito at pumalo ng 1.2 million pesos. Na-stretch pa raw nila ang budget ng 800,000 pesos pero umabot pa rin daw ng 1 million ang quote nila ni BJ. Hanggang sa nagdesisyon na raw si BJ na kanselahin ang photoshoot. Sagot naman ni BJ dyan, sinubukan nilang ibaba sa 371,000 ang budget para matuloy ito. Contrary sa sinabi ni Denise na 1.2 million. Sabi pa ni BJ, 9 hours before ang shoot ay hindi raw prepared sina Denise dahil nag-cancel ang kanilang glam team. Binigyan pa nga raw sila ni BJ ng ibang glam team pero hindi pa rin daw prepared ang singer. Nanindigan naman si BJ sa mga sinabi niya sa podcast. Gusto niya lang daw magbigay linaw. Nag-usap na rin sila ni Denise kahapon para personal ayusin ang problema. Abangan ang mga regalong mula sa puso at tagos sa puso ngayong Pasko. Super Junior Maknae Kyuhyun magko-concert ulit dito sa Pilipinas. At K-pop girl group na IVE maglalabas ng bagong kanta. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. From long hair to short hair, ang K-pop star na si Yoonjin ng K-pop group na Stray Kids. Pinost niya ang selfie niya na yan with his new hair sa IG. Ash blonde naman ang kulay ng buhok niya. Matatanda ang kilala si Yoonjin sa kanyang iconic long hair. Sakto naman ang new hairstyle ni Yoonjin sa performance ng Stray Kids kanina sa SBS Gayo Daejeon concert. Attention Pinoy Elf and Q Peter. Muling magko-concert dito sa Pilipinas si Super Junior Maknae Kyuhyun. Para yan sa kanyang 10th anniversary Asia Tour na Colors. Sa New Frontier Theater yan gaganapin sa April 5. Stay tuned para sa ticket selling. Nakilala si Kyuhyun bilang isa sa mga main vocalist ng Hallyu Kings na Super Junior. Samantala, may bagong music soon ang K-pop girl group na IVE. Para yan sa kanilang third mini album na IVE Empathy. Naglabas na nga sila ng maikling patikim para dyan. Sa February 3 na yan, ilalabas.
At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Merry Christmas mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, kami naman. Yan ang sabi ng mga kabataang nakapagbigay ng regalo sa kanilang mga magulang. Ito yung gift of love na galing sa puso at tagos sa puso ngayong Pasko. Gaya na lang ng isang anak sa San Mateo Rizal na sinurpresa ang kanyang mga magulang ng reclining chair. Siyempre, big smile ang sinukli ng kanyang ama. Relax na relax si tatay nang subukan ang bago niyang upuan. Nag-alas Santa Claus din ang isang apo sa Bohol. Folding chair ang Christmas gift niya sa kanyang lolo. Perfect daw yan dahil mahilig manood ng TV si lolo. Sabi ng netizens, kudos sa mga kabataan na nag-give back. Ganyan din daw ang mga ngiti natin noong tayo ang binibilhan nila ng regalo. Pero bilib ako kay Johnny, mga pangalang binasa niya kanina. Hindi ko malaman paano mo na-survive yun. Ako din pinapawisan lang ako minsan pag nagre-report ako. Buti nga, kaya mo sila i-tell apart. Alam mo yun. Isa pa yung challenge. Ang alam ko lang si V. Ayun, yun ang favorite ni Bok yun. Si V lang, di ba? Si V. Na, kapatid ni? Letter C? Alimutan mo na, ikaw may joke. Di ba? Ano yung joke na? Kapatid ni? Ang alam ko lang si V, si Alice Go, yung gumagano. Kapatid ni Ate V. Sige. Anak pala ni Ate V, si Ate V. Yun. Ako tuloy yung napahiya, pero okay Sige, lang. Merry Christmas na lang mga kapatid. Christmas mo! Bagong joke naman tayo. Yung po, 45 minuto pag-imasa ng headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinaw opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños, ako si Nikki de Guzman. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi. Merry Christmas!